My top 5 best and favorite places to visit in Malaysia as a Pinoy tourist na pwede kong i-recommend sa inyo. So, let us now begin. Let's begin with Malacca, Malaysia. So this is a historical area wherein you can witness kung ano yung life tsaka situation ng Malaysia during the colonial times. You can see the structures, parang vegan din na style, tapos makikita mo na well-preserved siya up to this modern day. So, pinaserve siya for tourism purposes such as like this para madaming puntahan ng mga turista. And then, kumain din kami dito yung very first authentic rendang. Tapos, dito rin yung nirecommend sa amin ng mga kapwa OFW na murang mga alahas. Ayan, katulad niyan, mga silver, mga gold na mas mura kaysa sa ibang places sa Malaysia o kaysa sa Singapore. Second ay Batu Caves sa Kuala Lumpur, Malaysia na pwedeng i-translate na batong mga kuweba. So, ang daming statue, tapos accessible siya by train. O di ba bongga yung transportation system ng Malaysia. And dito kitang-kita niya yung statue. Tapos, mapapalingon ka talaga sa mga ducks na statue na to, oh. And then, ang ginawa namin dito is talagang tinignan namin, in-explore namin, tapos ang daming doves, and pwede mong akyatin yung hagdan dyan sa taas na yan. So, ako naman, ayan, sinubukan kong akyatin. Ang init-init, grabe, kaya kailangan mo talagang magsuot ng sunblock or mag-apply ng sunblock dito. Tapos, pinasukan din namin yung isang parte ng kuweba, katulad niyan, para makita yung Buddha at nag-alay ako ng prayers and wishes na sana'y magkatotoo. And then, dito makikita mo na may aakyatin kang 50 steps or 100 steps. Depende po yan sa'yo. And nakakapagod talaga pero worth it yung exercise. Tapos dito kumain din kami ng authentic Indian food na no meat siya ha, veg meat ito. So para sa akin, gustong gusto ko yung lasa niya. As in, hindi ko alam kung bakit. Kahit na sabihin mong may after smell. So ayan, napalafang tuloy ako and nag-enjoy ako dito sa Batu Caves. Number 3 is the Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. Maganda siya sa pictures and sa videos, but in person, as in, wow, heaven na heaven. As in, parang ibang level na sa ibang mundo ka, parang ganon yung feeling. Tapos, walang pakialamanan. Ganyan kaming lahat ng posing-posing. As in, matatawa ka lang talaga. And hindi kayo nagdi-discriminatean kasi parehas kayo ng layunin na makapag-picture. Tapos, ganito naman in daytime. Iba naman yung sa view niya in day. The ambience is also different during the daytime. So, makikita nyo, grabe. As in, parang nasa heaven ka talaga. Parang nasa paradise yung feels mo. So, hindi siya nakakasawa, promise. So, sa loob ng Petronas Towers ay isang complex mall katulad nito. And pwede kang pumasyal, pwede mong puntahan ng kahit na anong stores. High-end, medium-end, low-end, mga ganyan. Tapos, marami ka rin makikita dito na, alam mo yun, yung mga shops na wala sa atin. Top 4 is the Chinatown in Kuala Lumpur, Malaysia, located in Petaling Street. So, this is the market version here in Kuala Lumpur, if I'm not mistaken, no? And one of the cheapest din. Tapos, kapag i-explore mo, kumbaga yung palengke nila dito is lesser smell, lesser garbage, mas malawak din siya, it's not congested, and then makikita nyo na maraming mga items na dapat use your bargaining skills, o di ba? Manong ka dapat tumawad. And dito kitang-kita malinis no yung kanilang palengke. And kapag marunong kang tumawad, magkakaroon ka ng more discount, o di ba? May mga alahas, may mga damit, may mga kung ano-ano. Tapos mga t-shirt, garments, yun yung mga usual na pwede mo makita. And then, marami ding nationalities dito such as Indians, from Myanmar, mga ganon, mga from Middle Eastern, mga Arab merchants. And then dito rin is katabi niya ang train station. So, very accessible ang place and feeling ko safer din siya. Number 5 is the KL Tower in Kuala Lumpur, Malaysia. So parang Kuala Lumpur kaya KL Tower. So this is one of the most na recommended places na nababasa ko sa comment section din wherein pumunta kami. However, we were late
for 2 minutes only, as in. Ganun sila ka-stricto. They are not practicing Filipino time na they always reconsider parang dito. So, sayang, no? Kasi siguro siguro yung route na dinaanan namin. That's why we were unable to pumunta sa taas ng KL Tower. And makikita nyo naman, no, ang ganda talaga ng tower kahit na color blue. Hindi ko alam kung bakit color blue yung nadatnan namin dito. And for the driver of free shuttle who refused to let us have a ride from the entrance to the KL Tower, we still forgive you even though parang tinamad siya na ihatid kami. So, if you are watching this video, I just want to let you know na we forgive you. So, ito yung last day namin dito sa Kuala Lumpur. Ayan yung itsura niya. I just want to mention the nightlife here in Kuala Lumpur na parang chill-chill lang yung vibes niya. Walang masyado akong nakita na disco-disco, mga pubs. And marami ka talagang makakausap dito ng mga OFW na kinikwento yung buhay nila and gusto nilang mag-Tagalog. And special highlight ko ang transportation system ng Malaysia. Alam mo yung mapaparealize ka na kapag walang mga kickbacks, yung mga government projects, ganito ang magiging resulta. The mass rapid transportation system will be efficient or effective talaga siya na it will decongest yung mga traffic sa kalsada o kaya kahit saan. So makikita mo dito yung pagka-seryoso nila sa pag-build ng infrastructure, mapa railway o kaya sa busway or basta sa kalsada. And ang dami nilang lines. Yung bang dito sa atin, MRT, LRT 1, LRT 2 lang, sa kanila ang dami-daming trainway lines. So, hindi mo na kailangan talagang bumili ng sasakyan. And yung mga escalator na katulad nito, halos lahat ng stations ganyan. Hindi siya hagdan. And ganito kalinis, ka-organize yung mass transportation system nila. Mapa-bus, mapa-railway na konektado talaga sa lahat. Lastly, I want to highlight the food, the modern food culture of Malaysia na I believe it has an influence of Indians and Middle Eastern due to the presence of curry foods. Na mas prominent yung curry dito kaysa sa Indonesian. Correct me na lang if I'm wrong, which is gustong-gusto ko despite na may after smell sa katawan if you're going to eat more curry. Pero overall, gustong-gusto ko yung Malaysian food. So that's a wrap for my Malaysian tour in Melaka and Kuala Lumpur. So if you have a new request such as mga food, my reaction sa mga tao doon, you can request sa comment section or directly to my inbox. Okay, so I hope makapag-travel ulit tayo if may pera. Anyway, you can follow my page, my channel, kung nagustuhan nyo yung mga videos ko, or subscribe. So once again, thank you so much. More reviews, more exploring to make, and have a nice day. Bye-bye!